Noong na-discover ang Japan, kung tawagin nila ay glass box. Meron silang tinatawag na glass box. Itong salamin ito, no? Na ginawang kahon. At sa kanilang pagpapalaki ng pakwan, nilalagay nila yung pakwan doon, yung bunga. At habang ito'y lumalaki, hindi lumalaki ang pakwan sa natural niyang paglaki, kundi napipigil siya doon sa glass. Kung gaano kalaki yung glass at kung anong korte ng glass, kung ito'y korteng puso, hanggang doon lang siya, nauubog siya kung ano ang korte noong box na kinalalagyan niya. Kaya makikita natin na marami pong mga Kristiyano na nasabing sa simula pa lamang may totoong pananampalataya, pero tila habang lumalaki, hindi talaga lumalaki o lumalago sa natural na kalagawang spiritual, kundi mayroon siyang box, mayroon siyang kahon at doon na lamang siya tumitigil ang kanyang paglago sa pananampalataya. Na paano ba lumago ang pananampalataya? Ito'y katanungan sa ating lahat, Christian o hindi pa Christian. Marami pong klaseng faith, pero nakakulong sa glass box. Hindi makaunan, kundi nahuhubog lamang. Hanggang doon lang siya, nakakahon. Tumatagal siya, pero hindi lumalago. Tumatanda, pero hindi talaga nag-expand. Kaya ito ay tunay na pananampalataya. Sa mga commercials, makikita natin ang salitang the real thing. Yung bang Coke, di ba? The real thing. At hindi lamang sa Coke ginagamit yung real. Real gold, real watch, real coffee, real lemonade. Pero sa mga peke, hindi sila nilagay ng real. Kasi people are interested to a real thing. Interesado lang tayo sa mga totoo. At bilang mga Kristiyano, dapat magkaroon tayo ng interest sa totoong pananampalataya at hindi peke. Sapagkat maraming nagpo-profess na mayroon silang faith, pero ang faith nila ay counterfeit faith o di kaya peke na pananampalataya. Marami pong nagpo-profess na Christians, pero ang totoo, hindi totoong Kristiyano. At paano tayo makarating doon? Kung hindi natin tinidyak ito. Ito yung naging problema sa panahon ni James. Kaya buong Biblia ay nagtuturo sa atin ng pagkakaiba ng real faith and counterfeit faith. Lalo na po yung text natin babasahin, James chapter 2, ay nagpapakita rito kung anong pagkakaiba ng totoong pananampalataya sa hindi totoo. Kaya inayaw ko yung buksan natin ang ating Biblia sa James chapter 2 verse 14 to 16. Dito tinatalakay ni Santiago ang pagkakaiba ng real Christians and counterfeit Christians, real faith and fake faith. Basahin natin. Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Maililigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng tulad na hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanila, "Humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog." Subalit hindi nyo siya pinigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang nyo? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang nagawa, ay patay. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog?
Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang ihandog si Isaac, ng kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang sa kanya na katuwiran. At siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na ang tao'y naaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Gayon din. Hindi ba si Rahab na masamang babae ay naring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinilabas sila sa ibang daan? Sapagat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yung kung hindi totoong pananampalataya na walang gawa ay inyambing sa katawan na walang espiritu. Anong itsura ng katawan na walang buhay, walang espiritu? Walang pakinabang. May anyo siyang tao, pero buhangin lamang siya. Hindi siya makagawa. Wala siyang bagay na makapagbibigay ligaya sa mga taong nagmamahal sa kanya. Siya ay pasanin, siya ay pabigat. Ganyan itinuring ang pananampalatayang hindi totoo. So ano ba ang itsura ng totoong pananampalataya? Paano mo malaman na taglay mo ang pananampalataya nito o hindi? Para malaman natin, tignan natin ang mga paliwanag ni Santiago rito. Pero bago lahat, tayo muna ay dumulog sa Panginoon sa pangalan. Opo, Panginoon, interesado kami sa genuine faith, real faith. At ayaw namin, Panginoon, ng pakita lamang, may kagandahan lamang, ngunit hindi po lumalago. Patay. Kaya tulungan niyo kami magsuri sa aming pong ipinapahayag ng pananampalataya. At kung wala pa, Panginoon, siguro mabiyaya ka na maaari mong ipagkaloob ko sa amin ngayon din. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng mga mata na handang makakita at tumalinag ng totoong pananampalataya, puso na handang tumaga at unawa upang unawain ang iyong pagtungan. Palakasin po ninyo ang aming pong pananampalataya ngayon. Hayaan niyo ang iyong biyaya ang siyang magbigay sa amin ng lakas. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Na paano natin malaman kung taglay natin o hindi ang real faith? Na parang ito ay isang tanong na parang ano ba yan? Parang na tayo grade 1 yan. Eh, matagal na akong Kristiyano. Yan pa ba ang faith? Ito yung buhay ko ngayon. Pero tignan natin. Liwanatin natin maiging. Sapagat yan ang nais ng Diyos na makita natin ang ating sarili kung tayo nga ay nagtataglay ng totoo o hindi pananampalataya. So, titignan natin ang tatlong issue na bubuksan natin sa ating pag-aaral dito sa James chapter 2. Una po, yung issue, sino ba ang totoo? Sino bang tama? Si Pablo o si Santiago? Yan po ay kadalasang pinaglalabanan ng maraming mananampalataya, even Christians. Kaya marami po Kristiyano ang pumapasok sa extreme. Dalawa pong extreme. Ibig sabihin, dalawa pong matitinding paniniwala na hindi na tumatama. Una po doon, marami pong kumakampi kay James. Na si James, tama. At ang turo ni James, ay dapat mong sundin. At marami din nagsasabi, hindi, si Pablo ang tama kung paano niya ginamit yung faith. Kaya ako ay kay Pablo. Kaya yung dalawang extremes na ito, kung tawagin yan, Jamesians and Paulinians. Yung Jamesians, ang paniniwala nila, tulungan mo sarili mo para ikaw ay tutulungan ng Diyos. Sabi niyo ba yan? Kailan tulungan mo sarili mo? Tulungan ka naman.
At ang Diyos tutulong sa iyo. Naku po, yan po ang pinangawakan doktrina na halos lahat ng Pilipino. Pero hindi naman mayroong explain na sabi, sila naman ay Corinthians. Hindi, basta manaling ka lang, okay yan, kahit ano pang buhay mo. Kahit na mabuhay ka ng buhay ng demonyo, basta manaling ka, sapat na yun. Yan naman ang isang extreme. Now, ano ang relasyon noong paniniwala ni Pablo sa faith at paniniwala ni James na faith? Si Pablo is faith alone, si James naman is works. Hindi po faith plus works, but faith validated by works. Ano po pagkakaiba niya? Nagkakasalungatan ba sila? Marami pong naniniwala, oo. Kaya nga si Martin Luther, si Martin Luther, bago niya aprubahan yung book ni James para malagay sa 66 books, matagal mo ng panahon kasi by works. Si Martin Luther by faith lamang, sa justification by faith alone. Kaya medyo napigil ito yung James dahil ayaw tanggapin ni Martin Luther at maraming naniniwala sa kanya. Pero bandang huli, na-realize niya, tama pala. So magkakasalungan ng dalawa? Hindi. Kundi sila po ay mayroong pagkaibang angles or angulo. Kalimutan ko yung barya na, lumang barya na 2 piso, laking ganyan. Papakita ko sa inyo na ito, kalkalay natin, imagine natin, ito ay barya o coin. Ang coin, isa lang, pero may dalawang mukha. Okay? Ganon ang usapan dito. Isang panampalataya ang pinag-uusapan, pero dalawang mukha. Yung kay Pablo, faith alone. Kay James naman, faith with work. Sa kabilang ino. Kaya isang coin, pero pareho ang kanilang pinag-uusapan sa ibang anggulo. Tingnan natin ang sinasabi ni Pablo. Like for example, Romans chapter 3 verse 28. Ganito ang sabi ni Pablo. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Ang sabi ni Paul na pinanindigan natin, ang sabi niya, na ang tao ay tinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Wala pong kautusan. Ibig sabihin, by faith alone, ikaw ay pawawalang sala, hiwalay sa batas. At hindi lang yon. Ito pa ang sabi ni Pablo sa Galatians chapter 3. Bakit ayaw isama ni Pablo ang kautusan o ang batas? Bakit by faith alone na ma-justify ng tao? Sapagkat ang sabi niya sa Galatians chapter 3 verse 10, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. No? I'm sorry. Kay ano pala yun? Sabi sa Galatians 3:10, sapagkat ang lahat na umaasa sa gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Yun daw mga taong nagtitiwala na sundin ang kautusan para sila ay bigyan pabor ng Diyos at sila ay magiging mabuting tao. Ang sabi ni Pablo, nasa sumpa sila. Nakita nyo? Nasa sumpa. Naku, bigat naman nun. Halos karamihan ng reliyon ngayon, sundin mo lang ang kautusan. Sundin mo lang. Pero hindi na alam, sila ay nasa curse. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Pablo, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Sino mang tao hindi makatutupad sa buong kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kautusan ng Diyos hindi lamang sa mga gawang panlabas, kundi maging sa panloob, isipan at puso. Kung ikaw ay mayroong pagnanasa, nagkasala ka ng pangangako niya. Kung ikaw nag-iisip ng masama laban sa kapwa, nagkakasala ka. Kung ikay may galit, ay pumapatay ka. Walang makakagawa niya. Kaya habang sinusunod mo, isa-isa ang batas, lalo kang nasa sumpa dahil dumadami ang iyong kasalanan.
dahil hindi mo matutupad. Kaya ang sabi sa verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Para lamang ang bawat isa sa atin na nagsusumikap, sundin ang kautusan, ay mapawalang sala sa sumpa. Si Kristo ang umako sa atin sa pagtupad ng buong kautusan. Si Kristo ang tumupad ng lahat ng hiningi ng kautusan at siya'y namatay sa krus. Siya yung isinumpa doon sa krus. At tayo, na mga tao na sumasampalataya lamang na hindi tayo ang gumawa noong kamatayan, kundi si Kristo, sinampalatay natin si Jesus na siya ang umako ng kasalanan at ang kanyang kamatayan ay pagtubos sa sumpa ng kautusan. Maniligtas ka by faith alone. Now, tingnan naman natin ang kay James. Now, dalawang kay James. James chapter 2, verse 24. At sabi ni James 2, verse 24, nakikita ninyo na ang tao'y inaarang ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Napakabigat po nun. Pinatunayan dito ni James na ang isang mananampalataya ay inaaring ganap sa pamamagitan ng gawa. Totoo yan. Dapat makitaan siya ng tamang gawa upang ma-declare siya that that man is righteous. Kaya ang sabi niya, hindi sa pananampalataya lamang. Hindi binaliwala ni James ang faith. Ibig sabihin ni James, ngayong sumampalataya ka na at walang gawa, hindi ma-validate ang iyong faith. Kaya ang panampalatayang walang nakikitang resultang gawa ng kanyang pagiging righteous, faith yan. Hindi yan totoong panampalataya. Hindi sinasabi ni James na works alone. Kundi sabi niya, pananampalataya na nagbubunga ng works. Sapagkat sabi niya, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi niya biniwala. Ang root ay faith. Ang result is works. Again, dito pa sa James 2:10, sabi ni James, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Wala silang pagkakaiba ni Pablo. Nang sino mang nagsusumikap, sundin ang buong kautusan, siya'y nasa sumpa ng kautusan. Alam sabi ni James, sino mang tumutupad ng kautusan, pero nag-miss ng isa, siya'y nagkakasala ng buong kautusan. Nasa sumpa rin siya. Kaya nga, hindi, sinasabi ni James, hindi rin sa gawa, ikaw pinawalang sala, kundi sa magitan ng panampalataya. Pero ang panampalataya mo, kung walang mabuting gawa, eh hindi totoong panampalataya tinanggap mo. Sa mga tweet, hindi sila nagkakaiba. Ngayon, tignan natin yung time. Kailan ginamit ni Pablo ang faith alone? Yung time. Si James din naman, kailan niya ginamit ang works by works, faith by works. Kaya para kay Pablo, ang panampalataya, ito'y simula ng kaligtasan. Okay? Ang faith, ito'y ginamit ni Pablo sa simula na yung kaligtasan. Walang ibang way na maligtas ka but by faith alone. Yun yung time ng paggamit ng faith. Kay James naman, sabi ni James naman, walang silbi ang faith mo na hindi nagre-resulta ng works. Kaya yung time naman ni James, after salvation, what? Kay Pablo naman, paano maligtas ang tao? By faith. Kay James naman, ngayong may faith ka na, ano nga naman ipapakita mong patunay? So kay Pablo, before, kay James naman, after. Diba? Nakita niyo yung pagsisave ng mga commercial before, kapal, no? Tapos nakita, after, finish na. Bakit? May nangyari kasi, ano nangyari? Shaving. Isang bagay lang pinag-usapan na mahalaga ang shaving kasi sabi ni Pablo, kung hindi ka magsisave, balbasarado ka. Si James naman, pag hindi ka nagsisave, hindi ka magiging gwapong ganito. So, the same na pananampalataya. Now, anong problema
ang tinutukoy ni James sa kanilang panahon. Kay Paul, ang problema, kaya sinabi niyang by faith alone, ma-justify ng tao dahil sa, kung tawagin sa panahon ni Pablo ay legalismo. Ang mga tao noon, kung tignan niyo ang Romans, pinagdidinan ni Pablo na hindi sa pagsunod ng kautusan kayo maliligtas. Walang sino bang ma-justify by works of the law. Sapagkat ang mga Hudyo rito ay mas mahigpit sila. Kailangan magpatuloy ka bago ka maging Kristiyano. Kailangan sundin mo na utos ni Moises. Kailangan sundin mo ito. Kailangan magganito ka. Kailangan magkatay ka ng baka. Kailangan ganito dapat mo. Legalismo sila. Hindi natin pwedeng tanggapin Kristiyano yan hanggat hindi nakita natin sinunod niya ang mga utos ni Moises. Kaya dinil ni Pablo faith. Pagdating naman kay James naman, ang tinutukoy naman ito yung laxity. Ibig sabihin laxity, yung kung masyadong maluwag. Basta, okay, Kristiyano na ako. So what? Hindi mapasok na once you're saved, then you're saved forever. Ngayon ligtas ka na, kahit mamumay ka pa sa demonyo, okay na. Laxity yun. Isang extreme din yun. Kaya, tinalakay ni James, anong sinasabing pananampalataya mo kung walang bunga ng iyong mga gawa? Masisave ko ba ng faith mong yun? Hindi pwede. So, nakikita natin, ang faith, sabi ni Pablo, justification by faith. Ano? Ang faith naman, sabi ni James naman, you're justified by works. Fruit of your faith ay works. Kapag gumawa ka ayon sa kalooban ng Diyos, sabi ni James, makikita natin na totoo ang iyong pananampalataya. Maraming pong Christian ngayon, nakita nyo, wala silang totoong pananampalataya. Why? Ang utos ng Panginoon, sa mga Christians, even non-Christian, make the Sabbath day holy. Pero kadalasan, ginagamit nila ito sa, Christian liberty. So, saan yung faith nila? Sa Diyos. Na sila'y pinawalang sala, pero wala silang pagpapalaga sa araw ng pagsamba. May faith ako. Okay, may faith ka. Pero bakit hindi ka pumiwalay sa kasalanan mo? Bakit pinagmamalaki mo pa? Bakit malamang pa yung kasalanan yan? Ayaw pa isuko buhay mo. Pakita mo sa iyong buhay na bago. Ang faith mo. So, mayroon pong faith na faith. Intellectualism, kung tawagin niya. So, ano po yung tunay na faith? Ano ba ang tunay na faith? Ito yung makikita natin sa verse 14 hanggang 20 ng James chapter 2. Dito sa James 14 to 20, makikitaan ang true faith ng apat na pagliliwanag. Makikita natin dito ang tunay na pananampalataya, makikitaan ng apat na pagliliwanag. Number 1, true faith is not just words, but works. Ang totoong pananampalataya ay hindi basta lamang salita, mga salita, kundi mga gawa. 14, James 2:14. Anong pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya? So, context dito, kay James, anong pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man siya'y naligtas na dahil sa pananampalataya? Yan ang context dyan. Ngunit walang mga ebidensyang gawa. Walang mga ebidensyang gawa. Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kaya yung faith na totoo, magre-resulta into good works. Not just by words, but by works. Makikita talaga ang pagbabago ng isang totoong may pananampalataya. Anong silbing nagsasabing ikaw ay Kristiyano na? Iniligtas ka ng dugo ni Kristo. Iniligtas ka sa iyong pananampalatayang ginawa ni Kristo sa krus bilang siya ang pumalit na sumpa para sa iyo. If you don't have works to validate your faith, anong silbi na kung hindi mapatunayan ang inyong pananampalataya sa magitan ng mga gawa? Kasunin natin. Sabi mo may pananampalataya ka, pero nasaan ka pagdating sa pagsamba sa Diyos? Nasaan ka? Kung
talaga may panampalataya ka sa Diyos, ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng tama, that grace within us ay nagtuturo ng tamang fear. Nasaan ka kapag nagkakatipon ang mga tao ng Diyos? Where are you? Like for example, yesterday. Where are you? Kung talaga sumampalataya ka at kayo naging Kristiyano ngayon, paano mo tinatanggap yung tipan mo sa Diyos? Yung pangako mo sa Diyos? Paano makikita natin yung ating faith ay nakakahon doon sa glass box? Sa simula, tumutubo pero napipigil. Magandaan doon sa hapon, hindi lamang yung square box ang ginagawa nila, pati yung may heart pa. Nakita niyo ba sa YouTube yun? Bago ngayon, ikaw po, bumubukas ko lang eh. Ang ganda, maganda tignan. Marami pong faith na ganda, maganda tignan. Pero di makita sa gawa. Sabi nila. Ang pagmamahal mo sa Diyos, paano pinapakita? So true faith is not just words, but words. Then secondly, sa verses 15 to 17, true faith is not just feeling, but doing. Not just feeling, but doing. 15 to 17. Kung ang isang kapatid na lalaki, babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, kumain kayong payapa, magpainit kayo, at magpakabusog. Subalit hindi nyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang mo? Kaya ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, patay. Ng pananampalataya. Medyo nakakahanga pa yung nasa box eh, dahil nakikita mong buhay eh. Pero nga lang, hindi na lumalago sa natural na growth na dapat. Nakukontrol siya ng something that controls them. Pero sabi ni James dito, kung wala po talagang makikitang gawa, patay. At ang patay ng panampalataya itinuring sa isang bangkay. Mabaho, pangit, ulo, walang feeling. And of course, if there's no feelings, there are no doings. Kaya sinasabi ko ni James, may nakita kang kapatid na nangailangan. Bigat na bigat siya. Gutom na gutom siya. At nakita mo, kaya mo nung talagang i-produce yung needs niya. Pero ayaw mo. Sinasabi, bumalik ka na ng bukas. Anong silbi ng iyong panampalataya? Real faith produces works of compassion. Hindi po makasarili ang totoong panampalataya, kundi nagbibigay talaga ito ng awa sa kapwa. Kahit yung susubo na lamang tinitiri niya, kaya ko pa naman siguro hindi kumain ngayon. Mas kaigili mag-fasting minsan. Ibibigay ko talaga sa akin. Ganon ako magmahal sa aking kapwa. Dahil ganon ang pagmamahal ko sa Diyos, pinapakita ko yung pagmamahal ko sa aking kapwa na hindi lamang sa aking sarili. Hindi niyo sabi ni John sa 1 John chapter 3 verse 16 to 18. 1 John chapter 3 verse 16 to 18. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ganon si Kristo. At nararapat natin ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit, ang sino mang may mga pag-aari sa liputan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasalahan niya ito ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag kayong umibig o huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa
at sa katotohanan. Alam mo, talagang awang-awa ko sa iyo. Sige na, kumain ka, ha? Kumain ka sa bahay niyo. Magbihis ka. Paplanta ka muna kay ganito. Anong silbi niyan? Damdamin lang yan. Kung talagang mayroon kang pag-ibig sa Diyos, ipakita mo sa pag-ibig mo sa kapwa. Not just by feeling, but by doing. Then thirdly, through faith, the verse 18, is not just invisible but displayed. Hindi lamang ito na invisible, hindi nakikita, pero nakikita ang patunay. Dahil wala nakikita ng ating faith, per se, yung faith mismo, yung faith as spiritual thing, na faith na ating natataglay mula sa Diyos, pero nagdi-display ito. Verse 18. So, bakit may magsabi, ikaw ay mayroong panampalataya at ako'y mayroong mga gawa? Ipakita mo sa akin ang iyong panampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko sa magitan ng aking magawa ang aking panampalataya. Magkaiba po ito eh. Yung isa sinasabi na, ako may panampalataya, kahit baliktad pa mundo. Pero yung isa naman, hindi siya nagsasabi, pero pinapakita niya sa kanyang gawa. Minamahal niya ng Diyos, ginagawa nila itong bagay para sa Diyos. I'm doing this for God, for the Lord, maglinis, maghugas ng plato, magwalis sa labas, tumulong sa kapwa. Hindi yung, ako naman Kristiyano, 20 years na ako. Kaya sige, listen mo yan, ano yan, sige. Kailan, gawin mo yan ha, kailan. Okay, may faith ka. That's invisible. Pero isang tao naman, na may faith din, the same ang sa'yo, pero visible sa kanyang words. Yung po yung totoong pananampalataya. Sinasabi mong Kristiyano ka dahil mayroon kang faith, at sinasabi mong mayroon din akong words, marami akong nagawa noon, marami na akong natulungan noon eh. But the reality, sabi ni James, through faith, nakikita sa buhay mo at the present active, indicative, continuing. Nakikita palagi, hindi, nagawa lang palagi noon. Hindi. Ano si face mo noon? Siguro maluwag ka pa, mayaman ka pa, kaya nagagawa mo. Pero ngayon, mahirap ka na. Sabi mo, marami kang tulungan noon. Marami nang kapatulungan yan. Noong araw, marami kang tulungan, wala akong kaibigan ko. Yung ngayon, mahirap na ako. Eh, hindi yung kailangan ng Panginoon. Kahit doon sa iyong kalagayan, kung gaano kahirap, ipakita mo rin pagmamahal sa Diyos. Noong araw siguro kung mag-tithes ka, okay, kasi may pera. But now, kapos ka, you're tithes. Nagta-tithes ka pa rin ba? Like for example, sa ating lunch fellowship, noong araw, manogluwa ko, kayo nagbibigay ako. Eh ngayon, iba, may mga mayayaman naman dyan, hindi sila na lang. Tama ba yan? Yung faith. Faith is not just invisible, but displayed. Nakikita. Yan ang realidad. Sabi nga ni Pablo, sa taong na kay Kristo, bagong tao na siya. At kita-kita ang realidad sa buhay niya. If anyone who is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Pero sabi niya, behold, new things have come. Lahat ng nakaraan, tapos na. Ano yung situation mo ngayon bilang isang human, bilang isang Christian, yan po ay nagiging bago. Nung una, nung tayo bagong Kristiyano, pang ikilit natin, mag-share, mag-invita, nasabi natin, naku, ang dami ko nang naakay noon. About today, nakikita mo pa rin ba yan? Do you have faith? Ang faith ba natin minsanan lang yun? Di ba ang faith natin is continuing? Nagpapatuloy yan. Hindi yan bahog, hindi yan patay. So, faith is not just invisible but displayed. And fourthly, faith is not just intellectual but from the heart.
Ang dami kong magagaling magsasagot tungkol sa pananampalataya. Naku, pastor! Alam ko na yan eh. Alam ko yan, oo. Ang tao naliligtas sa biyaya ng Diyos. Ang tao ay naliligtas kapag siya'y sinampalatayanan niya si Jesus at siya ay sumampalataya sa kamatayan ni Jesus. Alam ko na yan. Really? Kung gano'n, kung alam mo na, dapat nakikita rin sa iyo ang pagbabago. Kasi sinabi yan sa 2 Corinthians 5:17, sino mang nakay Kristo? Isang pangil lang. Wala na yung dati. Ano ba yung kasalanan mo? Ano ba yung bisyo mo? Dati, wala na. Ngayon, nagbabago ka na. Iba ng bisyo mo. Ang bisyo mo ngayon ay manalangin para sa mga kapatid. Ang bisyo mo ngayon ay turuan ng iyong mga anak, ng mga godly things, mga godly principles. Ang bisyo mo ngayon ay dumalo. Ang bisyo mo ngayon makipag-isa sa mga kapatid. Ang bisyo mo ngayon ay tumulong. Iba na. James 2:19. Sumasampalataya ka ng isang Diyos, na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginig pa. Alam nyo, grabe ang panampalataya ng demonyo ito. Nanginginig talaga kung nakikita ang Diyos. Dahil intellectually, he knows God. Who God is. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay righteous. Pag siya nagparusa, walang may dadayan ng sino man. Alam ng demonyo yun, na may katapusan siya. Kapag ang Diyos ay nagmatod na. Kaya nanginginig sila. At marami ng Christian talaga nanginginig sa Panginoon. Pero problema, hindi nagbabago. Ano siyempre nung panginginig natin? Pero hindi nagbabago. So tingnan natin. Nakita natin ngayon ang pagkakaiba ng Paul and James. At nakita natin ang real faith. Now, totoo ba mangyari ito? Totoo ba ito? James, totoo ba ito? Nasabi ni James, patutunayan ko sa inyo totoo. Tingnan natin ang example. Paano dinidemonstrate ng mga tao ng Diyos ang real faith? Verse 20. Hanggang 26. 20 lang muna. Subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang panampalataya na walang mga gawa ay bao? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kanyang ihinihandog si Isaac ng kanyang anak sa ibabaw ng dampan? Nakikita mo na ang panampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang panampalataya ay naging ganap sa pamagitan ng mga gawa. Natignan nyo, yung pananampalataya daw na totoo, na nakapagliligtas, nag-justify, ay nababalidate lamang kung mayroong kaakibat na gawa. Tingnan nyo ang isang coin na piso. Tatanggap pa kayo ng pisong coin na ang mukha ay kabihanan. Hindi nyo natanggapin yun. Tatanggap pa kayo ng 500 piso na isa ng mukha, kasi yung kabila, blanco. Siguro sino mang hanggang na tao tatanggap. Ay, naku, hindi totoo yan. Pero totoong money, totoong pera, totoong permado, lahat, wala ka ng mukha. Kabila. Ganon din sa pananampalataya. Kung faith alone, without fruit, works, bunga ng pananampalataya, eh, hindi natin masabi ang totoo yan. Kaya, pinatunayan ni James na ito ang buhay ni Abraham. At hindi lang kay Abraham, kundi maging kay sino itong isa? Si Rahab. Hindi ito sa rehabilitation, si Rahab ito, na isang masamang babae. Ang sabi sa Hebreo, siya ay isang nagbibenta ng aliw. Kung titignan natin, wala nang pag-asa yan. Masamang babae yan sa lahat ng babae. Pero siyang ginamit ng Diyos para isulat ni James, inspired by the Holy Spirit, na gaano mang kasama at kasalanan sa tao, pwedeng gamitin ng Diyos na magbigay at magbigay ng luwalhati sa kanyang biyaya. Si Abraham,
Ang sabi sa verses 21 to 24, si Abraham, ang kwento nito, nung siya tawagin ng Diyos, ilang taon siya? Natandaan niyo ba ilang taon si Abraham ang tawagin? Ha? 90? 75 years old. 75 years old siya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, umalis ka sa iyong bahay, umalis ka sa iyong lugar sa Ur, magpunta ka sa lugar na hindi palaw. Lugar, ipapangako ko na papa sa iyo. Anong ganyan, Abraham? Okay mo, imposible naman yun, tatawagin mo, tapos hindi may tuturo kung saan yun, hindi ko alam yun. Pero sabi sa Hebrews, by faith, Abraham obeyed, kahit hindi niya alam. Yan ang faith. Hindi mo na nagreklamo. Marami ngayon, Brad, ito na, hindi pwede sa military. Sa military kasi, obey first before you complain. Faith natin, nauna, nag-agree kung ito'y salita ng Diyos. Si Abraham, nag-obey. Then after, how many years? 75 to 99. How many? 24 years. After 24 years, pinangakuan sila ng Diyos na magkakanak. Si Abraham is 99 years old. 99 years old? Sorry, hindi ko matanda, pero alam kong ano yun. Si Sarah naman ay, ilang taon si Sarah noon? 90 years old. Si Sarah pa, si Abraham, kahit sanda na siya, pwede pa rin siya mag-anak. Pero matanda na, si Sarah, proud na. Medyo si Sarah, yung asawa, medyo ano siya diskumpiyado siya. Sabi niya, Abraham, mukhang bigata. Matutupad yung sinabi ng Diyos may 10 taon na lumipas kunin mo itong katulong ko, anakan mo siya, para mayroon akong maaaring anak. Yung si Ismael. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan maging anak mo. Maging anak mo mula kay Sarah. Ikaw magiging ama ng maraming bansa, si Sarah magiging ina ng maraming bansa. At nagpuntis na, nagkaanak. Okay. So ito na anak. Then, circumcise sila. Si Abraham, 99 years old na ma-circumcise. Yung anak ni si Isaiah naman ay 8 years old, circumcised. After 30 years, lumipas, malaki na si Isaiah. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, pumunta ka sa bundok Moriah, isama mo ang anak mo, tangi mong anak, na isa-isa mong anak, pinabal mong anak, at ihandog mo sa akin doon sa bundok ng Moriah. Now, alam ni Abraham ang konteksto ng paghahandog, sakripisyo. Dahil araw-araw nagsasakripisyo siya ng tupa na tinatali ang 4 na paa, hinahiga doon sa altar, giniginitan ng leeg para lumabas ang dugo bilang handog at susunugin. Alam ni Abraham, gano'n ang gagawin niya sa kanyang anak dahil yun sinabi ng Panginoon. Pero hindi nagreklamo si Abraham. Bakit? Totoo yung panampalataya niya. Kaya, isinagawa niya yung utos ng Panginoon. Yung faith niya ay napatunayan ng kanyang obedience, ng kanyang gawa. Hanggang doon sa altar, itinaas niya ang kanyang balaraw at sasaksatin ang anak. Pero sabi ng Diyos, Abraham, napatunayan ito. Ibig sabihin, napatunayan mo ang iyong totoong panampalataya. At ito sinasabi ni James dito, hindi si Abraham, na validate ang kanyang faith through his works. Ibig sabihin, simula nung tuwagin si Abraham, namumuhay siya ng pananampalataya. Maging sa mga problema, sa mga even sins, mga kasalanan na gawa niya, yung kanyang failures niya, pero nagpapatuloy sila, palago ng palago ang kanyang pagkilala sa Diyos. Hindi tumitigil, teka na, pahinga mo na ako, Panginoon. Hindi mo na ako aatin ngayon. Hanggang sa susukdulan na mismo anak niya, yung pinakamamahal niyang bagay sa buhay niya na tanging pag-asa nila at pangako ng Diyos na magiging ama ng lahat ng mga tao, kanyang sinakripisyo. Tulad kanina sa aming devotion. Kapag ka ang isang tao ng Diyos reklamo ng reklamo,
at hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos, pinakamaganda sa buhay niya, aatisin ng Diyos. Napatunayan kay Abraham. Kaya si Abraham napunta sa Hebrew, sa Heroes of Faith. Ang sabi sa chapter 11, verse 17, sa pamagitan ng panampalataya nang subukin si Abraham ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak na tungkol sa kanya ay sinabi kay Isaac, tatawagin ng iyong binhi. Itinuloy niya na maging mula sa mga patay ay maaring buhayin ng Diyos ang isang tao at sa matalinhagang pananalita siya ay muling niyang tinanggap. Dahil sa panampalataya, advance ang isip ni Abraham. Sa ginawa, ang utos ng Panginoon, alam kong may plano ang Diyos sa akin. Hindi niya babaliwalain yung pangako niya na si Isaac magsisimula sa kanyang binhi, mga anak. Hindi niya sisirayan. Kaya nasabi rito, sa matalinhagang pananalita, binirig sa kanya si Isaac. Yung ba naisip natin, yung bang faith natin, kapag tayo po ay nakatalaga para kumilala, sumama, makipagtagpo sa mga kapatid para makipagtagpo sa Diyos, pero may mas mahalaga kang bagay, sinasabi bang, teka mo na, mawawala na ko rito pagka nandun ako. Hindi nyo ba iniisip na kalooban ng Diyos to, sinusubok niya ako rito? Yung bang faith natin, like Abraham? Si Rahab naman, verse 25 to 26, ganito ang sabi kay Rahab. Sabi ni James, gayon din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay naring ganap sa pamagitan ng mga gawa? Nang tanggapin niya ang mga suko at pinalabas sila sa ibang daan, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu at patay, gayon din naman ang panampalataya na walang magawa ay patay. Now, kwento kay Abraham. Kay Rahab. Alam natin si Rahab, nakatira siya sa bakod o sa pader ng Jericho. Napakakapal ng pader at napakataas, 90 feet ng taas nito. Walang sino maaaring makatalo sa bayan ito. Pero ito ay pinabagsak ng Israel, hindi sa kanilang sandata, kundi sa makita ng pangako ng Diyos. Na kung susundin ninyo, na kayo mag-ikot ng 7 beses ng tahimik at 7 beses ding magsisigaw, ibabagsak ko ang buong bakod. Dahil sa obedience nangyari yun. Pero balik natin si Abraham, doon siya nakatira sa tore ng bakod. Bakit doon siya? Para target siya ng lahat ng mga tao na sa loob at sa mga bisita na siya ay isang prostitute. Siya isang bayarang babae. Yun ang hanap buhay niya. At pinakakain niyang buong pamilya niya, lolo niya, tatay niya, mga anak niya, pamangkin niya, sa kanyang sambayan, siya kumikita. Pero si Rahab na ito, mayroon na siyang narinig tungkol sa Diyos ng Israel. Balitang-balita na yung binuksan yung karagatan, na silid tumakas, pinalaya mula sa pagkalipin sa hito, balitang-balita, kaya ang buong Jericho nanginginig sila. Grabe ito, kasama nila ng Diyos, pero pinagmalaki nila yung pader. Kaya si Joshua, nagsubo ng 2 spy na punta mo ang lugar na ito. At sila nagpunta yung 2 spy at napunta kay Rahab. Yun ang kanilang target na sila ay habang kanilang puntahan para hindi obvious na sila ay nagtitiktik o nag-spy. Kasi kung makita mo sila, ang sadya, si Rahab, isang babaeng patuto, nakita na. Pinuntahan, hinanap. Anong ginawa ni Rahab? Dahil doon sa kanyang narinig, na ito mga taong ito ay suko ng Israel, mensahero ng Diyos, pinagtakpan niya, itinago niya. Bakit? Dahil naniniwala siya na sasakupin ng Diyos ang kanilang bayan. Yung pananampalataya niya tungkol sa Diyos ng Israel, isinagawa niya nung pagtakpan niya ang mga lingkod ng Diyos. Marami pong may pananampalataya, pero hindi mapagtakpan yung mga lingkod ng Diyos. Hindi may pagtanggol, kundi sinisiraan pa. Is that real faith? So yun po ang picture ng real faith. Kaya si Abraham tinawag na the friend of God. At si Rahab naman, alam natin, sa kanyang lahi, nagmula si Jesus Christ. So ano pong aral ang ating mababaon dito?
Tanda natin, faith without works is dead. Kung kayo'y mayroong panampalataya, tayo mayroong panampalataya, dapat yung ating panampalataya ay masisamang mga gawa na hindi nagbabago. Tuloy-tuloy hanggang sa kamatayan natin dahil inihanda tayo sa totoong kalagayan. So, mga aral na dapat natin pag-isipan, isang tanong, anong panampalataya mayroon kayo ngayon? Taglay niyo bang panampalataya ni Paul o taglay niyo ang panampalataya ni James? Alin doon? Kung yun ang inyong paniniwala, nasa extreme kayo. Pero kung taglay din yung panampalataya ng Diyos na pinatutunayan ni Paul at pinatutunayan ni James, taglay ninyo ang 70. Kaya, kung kayo mayroong panampalataya, tanong ko naman, totoo ba ang iyong pag-angkin ng Kristiyano ka? Marami pong mga tao sinasabing Kristiyano dahil hindi sila Katoliko, dahil hindi sila Muslim, kaya sinasabi ng Kristiyano ko. Pero sa ating narinig, Kristiyano ka nga ba? O ang faith mo ay totoo, baka invisible. Ang totoong faith ay nakikita sa mga gawa. Bunga ng kahabagang masaya. Alam niyo ang totoong panampalataya, may ilalarawan natin sa tinatawag ng fruit tree. Hindi ko alam kung ano yung fruit tree, di ba nakikita noon sa ibang bansa, pero may halimbawa ko na sa langka. Di ba? Yun ang ating fruit tree sa Pilipinas, langka. Napagmamasdan niyo ba ang langka? Ako napagmasdan niyo, maliit pa lang ako eh. Kung ano yung langka? Ang langka, sa simulan niyan, ang dahil bunga maliit, di ba? Panggulay. Sarap yan. Pero pag lumalaki na, hindi mo pwedeng gulayin. Pahinugin mo na. Pahinugin na. Kaya masasanay ka ngayon, every time na mayroong langka, eh, kukuha ka na ng panggulay kung bata pa, pero pag tumalaki na, hinayaan mo ito'y lumalaki, talagang laki ng mga langka. Pagka hinog yan, bumibiyak yan, at humahalimuyak yung bango niya kahit 1 kilometro layo, basta napapagutangin. Pero may time, darating sa katandaan ng langka, hindi na siya mamumungaw, hindi mo nakikita, maliit na lang nakikita, matanda na siya. Pero mapapansin mo, magtataka ka, at nagtakal na po, dahil bakit mabango pa rin? May mabango, may hinog pa rin yung langka na ito. Sabi ng tatay ko, bukayin mo sa puno. Pinukay ko, ano ito? Ang napakatamis na talagang may katas. Kumakatas yung bunga ng langka. Ang picture doon, ang isang Kristiyano ganyan. Sa una pa lamang, talagang namumutak-tak talaga sa ganda, sa mga bulgurot, masaya-masaya. Pero habang tumatagal, nawawala ng sigla. Pero totoong Kristiyano, hindi nawawala kahit sa kanyang katandaan, eh namungunga pa rin sa ilalim ng kanyang mga ugat. Baka sabihin nyo, Pastor, medyo ngayon pasimple-simple ako, pero dati nga nakita ko may bunga ko sa ilalim. Hindi nakikita ko, matagal hindi ka naman may kilos eh. Mukhang nakakaunta yung panampalataya mo. Ang kulay korte puso na eh. Diba sana kung korteng puso, pero kung korteng sa libutan, mabigat yun. Totoong panampalataya, yung tulad natin sa Tumbring. Kaya kung hindi mo pa ito mapatunayan, kapatid, na meron kang totoong panampalataya, at nakita mo walang pagbabago buhay mo, the same as usual, as is pa rin. Tumaktis pa rin. Tumaktis sa kanya, magmakaw. Siya lamang ang tanging makapagbibigay sa iyo ng totoong panampalataya. Paunawa, sabihin mo sa mundo, paunawa mo sa akin ang salita niyo, sapagkat sa pagkinig ng iyong salita, doon ka nagbibigay sa akin ng panampalataya. Mga katotohanan ng ating pagkitigan. Kaya kung bilang Kristyano man, kung mayroon kang faith, naluluwalhati mo ba ang Diyos ngayon? Kailan nagsimulang tumigil?
Ang sabi ng Panginoon sa Iglesia sa Revelation, nakita ko sipag ko, nakita ko ang iyong pagmamahal sa Diyos. Isang bagay ang nakita ko kaya mo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Hindi mo na ako inibig ng tulad ng una. Makita natin ang pag-ibig Diyos. Paano? Sa ating magawa. Kasipagan natin sa devotion, kasipagan natin sa pagbabasa, kasipagan natin sa pagsamba, kasipagan natin sa pag-attend ng prayer meeting, kasipagan natin sa pakikipag-isa sa kapwa-kapatid kung may mga tulad. Ipakita pa rin natin na mahinig pa rin tayo sa Panginoon. Kahit na langit. Panginoon, salamat po sa inyo po mga salita. Tunay nagpapangaliwa ng aking pong pananampalataya. Namin, Lord, na meron kami totoong pananampalataya, pero nahuhubog po sa hubog ng sanlibutan at hindi po nahuhubog sa iyong pong kaharian. Tulungan niyo kami, Panginoon, makalaya sa kahon na umuhubog sa amin upang mabubog namin ang buo naming pagkatao, ang aming mga gawa, pananampalataya sa iyong biyaya. Tayong pali. At pagkaroon kayo, Ama, ng totoong pananampalataya sa mga tao na rinito, pananampalataya na kung saan makapagbabago ng kanilang buhay, biyaya na magtuturo sa kanilang alisin ang mga bagay na hindi kalapag-dapat. At biyayang magtuturo ng katatagan, ng pananampalataya at mga gawa. Maraming salamat po. Jesus name.